sa araw na to, ang totoo niyan, kayo ang gigisahin dahil kayo ang totoong guest ng episode na ito. Si Jorik ang host? Ayan, good afternoon sa ating mga viewers at listeners. And welcome to Beast Mode with Chakal. But now, with Jorik. Hello, Chang Abby. Kamusta kayong dalawa? What? Siyempre. Kaya pala. Yeah, crazy. Oo, kasi actually wala nang mag-guess, so baka yun na lang. Kami na lang yung guest. Hindi, tsaka nag-iisip pa kami kung paano ka namin mamaya. Kasi wala kayong Wala kami alam sa'yo. Kasi actually wala lang na-ready yung team. Kaya biglaan na dito. Alam ko talaga guess ako eh. Actually biglaan lang dito. Kahit ako nagulat. Kanina lang sinabi pagpasok ko. Lahat tayo nagulat. Sabi ko pa sa kanila, what if siya na lang mag-host? Kasi parang mas host ka pa kaysa sa amin. Hindi. Actually, naman to, magtatanungan tayo. Yeah, kasi syempre yung last na usapan nga natin, online. Saka yung last na nakachikan ko yung sa Kumu, hindi pa kayo magjowa nun eh. Actually, yung sa Kumu, hindi pa. Ano pa lang, abang-abang Lambutan lang tayo. Pinag-iilan tayo sa gelatin ng mga panahon yun. So ngayon, gelatin. so pang ilang episode yun na to? Pang 6. Dahil usually kayo naman ang host, kamusta ang buhay nyo namang dalawa? Ikaw muna, Cha. Although lagi ko kayo napapanood sa online. Nakakaloka ko eh. Kaya nga eh. Naging host. Bigla siya pala yung host. Dapat kayo yung guest sa show namin. Kasi yung mga ginigest namin yung mga raketero. Kayo, di ba, pro players. Tapos nagla-livestream pa kayo ng creating din yung mga perfume. Sabi ko dun mag-guest. May bago pala kaming business ngayon. Diba, massage. Magpamassage diba, ka. na-promote mo pa? Talagang sa kanila to. Mag-book ka. Ako na bala sa'yo. Dapat tayo ang mag-guess sa kanya. Oo, pero dahil Dito na gagawin. Yung content mo dapat doon. Siyempre, umpisahan natin to sa, kamusta muna kayong dalawa? Alam ko marami kayong ginagawa sa buhay bukod sa naglalaro kayo professionally. Yes. Live streamer na din kayo sa TikTok, mga live seller. Tapos ngayon may sarili pa kayong show. Buti na isingit nyo pa ang love life nyo. Kamusta kayong dalawa? Tsaka ikaw hindi, muna. actually kagabi, pag uwi ko, natulog na lang kami. Hindi na kami nakapag-usap. Di ba minsan may mga ganong moment? Lambingan naman kami. Pero hindi yung normal na ano. Gusto namin malaman, ano yung lambingan? Paano? Patingin. Uy, patingin. Wag. Baka mawala yung show. Okay. Pero di ba, ang dami nyo kasing ginagawa sa buhay. So, actually, yung pagpo-pro pa lang, yung pag-volleyball pa lang, grabe na yung oras nun. Kasi di ba minsan may twice a day kayong nagtitraining. May mga ganong eksena. Tapos pag uwi nyo, nakikipaglaban pa kayo dun sa mga, puro mga tanong-tanong lang, di naman nabili. Oo. Kung sino-sino pa hinahanap. Oo. Kamusta? Paano nyo napagsabay-sabay lahat ng mga ganap nyo sa buhay? Baka hindi matapos pag ako yung nagsimula. Ikaw na muna. So, ang dami eh. Si Baby talaga hindi matatapos yan. Ang dami ni Baby na pinag-sasabay-sabay. Well, ako kasi hindi talaga ako para mag-multitask ng very OA. Katulad ni Baby. So, pro siya doon sa multitasking. Ako sumasabog ako eh. As in talaga hindi mo ako makakausap, naglalag. Ako siya, wait. Yeah, wait lang. Isa-isa. Let me do my thing. Ganun. Ako kasi yung in charge sa shoot, sa marketing, ganyan. So, everything na nakikita nyo posted online, that's me. Yung, lalo na yung mga logos namin, yun yung trabaho ko. And wala kayong tao doon? Wala kayong mga staff na hire? Meron, pero kasi syempre grabe costing. Grabe kayo sa pera, gusto nyo sa inyo lang? Ganun ay, actually, yes. Alam mo, ipot ka din. May share ako mamaya. Mamaya. Well, yun yung nangyayari. So, yun yung trabaho ko. And ako din yung rider. Rider talaga ako. Rider? Oo. Kasi talaga yung kalima home service massage. Tapos kasi ikaw yung nagmamassage. Siya yung rider. Hindi, malapit na. Tandem. Malapit. Yun yung message mo sa akin. Ay, ang galing. So, bagong business nyo to. So, sabi ko, dapat talaga ang eksena nun, since wala pa kaming sariling rider, magbubook lang muna kami ng app. Ngayon si Bakla, ang daming energy, siya na daw maghahatid. Sabi ko kasi sayang yung pera. Kung mapupunta dun sa rider na hindi naman natin kaano-ano, ako na yung babayaran. Grabe, may pagkagani din pala talaga. Sabi ko, pero maganda naman yung kayang gawin, magkano diba? din yun eh. Magkano din talaga siya eh. So, ang yun, alas 10, sa labas pa ako. Awa ng Diyos. Sino yung nakaisip nung perfume line nyo? Meron siyang friend kasi na tinulungan kami. Si Moms June, originally siya yung gumagawa ng perfumes. Na parang hobby niya lang. Tapos binigyan niya ako. And then,
kasi since kaming dalawa, mahilig kami sa perfumes. Why not? Sabi ko, tulungan kita, i-market ko yan. Kasi nagsastart pa lang siya din. Nag-collab kami. And then eventually, after 2 years, nag-aral ako maggawa ng perfume. So, pumasok, nag-aral. Taray, nagko-formulate na rin pala si ate. Isa ka na rin palang scientist din pala ngayon. Actually, pumasok siya sa factory. Ang taray. Yan, as in. So yung mga perfume nyo, sarili nyo talagang mga ano yun? Kami na yung gumagawa ngayon. Yes. Pero we outsource yung mga oils. Okay. Yung oils, galing pa siya sa France. Kasi, sorry, France. Sa Grass City, capital yan ng mga perfumes ng perfume oils. Tapos, dinadala dito and then, kami magpa-formulate. Imitation yung iba ng mga brands na nakilala. Inspired siya. Tapos, parang for us, yung mga, syempre, mga estudyante, may mga ibang mga Pilipino. Dahil may pagkaganid kami. Hindi, explain ko lang yung side na yun na may mga ibang Pilipino na hindi nila afford yung sobrang mamahal na mga perfumes. Totoo. Yes. So we wanted na... Tsaka galing tayo dun. Galing tayo dun. Wala tayong pera eh. Wow. So we felt like, mahilig kami talaga sa perfumes. Sabi ko, why not, nagsimula talaga sa amin, gawa na lang tayo ng perfume natin para di na tayo bibili. So naisip ko din na yung mga ibang mga simpleng mamamayan, parang capable na rin sila kung kaya nilang bumili ng mura katulad nung pinoproduce namin. Mas better kasi they get to experience yung luxurious na feels na meron kang pabango na talagang amoy social, amoy Reyna, amoy... Same quality as no experience. Hindi, tsaka kasi kahit nung mga nakaluwag-luwag na kami, naka-afford na kami ng mga mamahaling pabango, ang hirap gamitin. Oo. Kasi hinayang ka nung kada spray mo. Kasi pag-gus ko. Sino makakaamoy kaya nito? Mga ganun. Tapos yung iba hindi pa naglalast as long, diba? So, mas maganda yung... Gano'n nakatagal tong business nyo? Almost 3. Almost 3. Yeah. Pero ikaw, Chang, parang pandemic, meron ka na atang or after ba to? Yes, before pandemic, ako cafe, dalawa. Tapos nagka-pandemic, syempre, stop. Tapos yun. Nung first, solo mo lang? Yung first ko, hindi, kasama ko yung mga, best friends ko ng high school. Na hanggang ngayon, ongoing pa din ba to? Ngayon, hindi na. Kasi sa U-Belt nag-pandemic, so nag-stop. So, etong massage, sino naman nakaisip at bakit naisip nyo na ito naman yung bagong mahilig din business? Kasi kami mag-massage. Mahilig kami magpa-massage. Na parang habang nagpapamassage kami. Baby. Siya sa akin. Ako kasi sabi ko, laging sinasabi kay Baby, isa-isa lang muna. Focus muna tayo sa isa. Ganyan. Si Baby kasi, talaga siya, multi-wanderer. Oo. So sabi niya, ate, ini-interview niya yung mga nagmamasahe. Natutulog na nga tayo. Matutulog na, mag-i-interview ka pa. Ate, magkano yung keme-keme ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, ganun. Baby, inaaral ko na siya. Oo. Tapos, months. Oo. Sinipirata mo na pala yung mga nagmamasahe sa inyo. Wala naman actually. Wala naman. Pero, kasi, yung mga iba din, although wala pa kami talaga masyadong therapist, sabi nila na, ma'am, pag nagbukas kayo, baka pwede niya kaming, okay. Kasi kami na may mga therapist, konti lang yung commission. Sabi ko, hindi nila deserve yun. So, ang hirap magmasahe, di ba? Imagine mo yung pressure na binibigay katawan kasi ang sakit kaya, imagine mo ilan lang yung mamasahin mo sa isang gabi. Alam ni Baby yan. Alam ko yun kasi ako yung nagmamasage sa kanya. Parang feeling ko masahista ako nung yung mga past life mo. Past life ko. Therapist. So, pero nandun na yung passion na pagmamasahe. Sabi ko, sige, aralin ko to. Passion? Parang medyo basta nakabura mo. Basta lahat ng business namin, inaral ko yon. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.